Wow! Ang ulam natin ngayon! Ang isa po sa mga request na nabasa ko sa ilang comment ng ating mga kaibigan. Gumawa daw po ako ng baked tahong pero wala silang oven. Ano po ba ito? Lokohan po ba? O parang nambebenga? Pero naisip ko, bakit nga ba hindi ko subukan? Lasang baked tahong po ang ulam natin ngayon pero hindi po ako gumamit ng oven. Narito po. First time ko pong pinagsama-sama ang ganiring ricado at ang style ng cooking. Pinagsama ko rin. Mainit na kawali, konting mantika lang pong ilalagay natin, katitik lang po ha, at saka iihaw po natin itong ating tahong. Patawag po, dapat po yung laman ng tahong ang naka-expose sa kawali na mainit. Patis lang po anong panimpla natin. Pagkatapos po lulutuin po natin ito ng mga 2 minuto. Makahingi na po sa inyo ng isang pabor mga kaibigan, makikisuyo na po. Sobrang ganado po ako magbahagi ng mga ganitong ulam kapag marami nag-share. Pwede po bang i-click nyo yung share sa baba at nang makita ng mga kaibigan nyo sa wall nyo. Kung nagawa nyo na po maraming salamat at kung hindi naman po ayos lang. O ito po, shake lang natin ng konti para siguradong lutong-luto na po yung laman. Pagkatapos po niya na ito isasalin ko sa maliit na plangganita. Tutulo po yung sauce dun sa ilalim doon sa pinggan, huwag niyo pong itatapon yun at mamaya po isasama natin yun sa ating sarsa. Kayo po ba'y nabulyawan ko na? Kung hindi pa po ilagay niyo po sa baba kung taga saan kayo at pag nabasa ko po bubulyawan ko kayo ng isang pagmamahal mga kaibigan. Pag mainit na po yung mantika, ilagay na po natin ng luya. Isunod na po natin ang ating sibuyas o isunod na po natin ang bawang. Sangkutya sandali, ilagay na po natin ang kamatis. O pagkatapos pag larot-larot na po yung kamatis, lalagyan ko lang po ng kalahating tasa ng tubig at baka po matuyo. Halo sandalit, lutuin po natin. Pagkatapos ito po, isang malaking lemon po ang ilalagay natin. Katasin po natin yan. Kung mahal ang lemon sa Pilipinas, di po kalamansi ang ilagay nyo. Basta po maasim ang dating. O patis pa more. Pagkatapos po pamintang durog po. Haluin po natin sandali habang kumukulo. Mapapansin nyo naman po ilang segundo lang halos natutuyo na po yung konting tubig na ating inilagay. Tikman nyo na muna at kung ayos na po ang panlasa sa inyo, ilagay na po natin tong ating gulay. O malunggay lang po ilalagay natin. Maganda yan para po may konting contrast color, may verde at may pula. Pagkatapos po maglalagay po tayo ng 2 hanggang 3 kutsara po ng butter. Liligisin po muna natin yan. Tunawin po natin yung butter dito sa ating ginagawang sarsa. Makulay na, di po ba? Creamy na, makulay pa. Berdit pula. Pagkatapos po, yung juice po ng tahong ilagay nyo. Munti ko nang malimutan. Halo po ng kaunti. Papaypayan ko kailangan po yung malamig na to. Patayin nyo muna yung apoy. At ang isusunod po nating lahok ay 3 malalaking kutsara po ito ng mayonnaise. Parang lumalabas na 1 1/2 cups of mayonnaise. O haluin po natin yan. Kaya kinakailangan pong malamig ang inyong sarsa dahil makukurta po yung mayonnaise. Mamumuo. O nakikita nyo, creamy. Hindi pa po tayo tapos dyan Tikman nyo po muna. Kung ayos na palakpakan po sa sarap. Ang panghuli po ginayat na keso. Grated cheddar cheese po ang aking ginamit. O haluin nyo na't nang matunaw na po yung keso. Wala na sa apoy yan At yung mayonnaise po makukurta kapag may apoy. O tsaka nyo po ipanghuli. Isama nyo na po itong ating inihaw na tahong. Naku po, mahabagin. Ngayong alam ko na po kung ano lasa nito. Palagay ko madadalas po ang pagluluto ko nito at hindi kinakailangan ng oven. Sakalan lang at isang kawali nagkaayos na. Napakasarap po talaga. Sana po nagustuhan nyo itong binahagi ko sa inyo. O bukas po, iba naman. Sasarapan din natin at nang magustuhan nyo at ng pamilya nyo. Ayos! Ron Bilaro po.